So, ayan. Meron naman tayo ngayong isang unboxing series. Putang ina. Naging unboxing series na to. So, magtatanong kung bakit puro tayo unboxing. Ito yung mga in-order natin yung 12-12. Yung binudol natin si Mrs. So, yeah. So, buksan natin. So, eto na nga. Andito na ang tester natin na in-order. So, yan. Ito ay Fluke tester. Ito lang yung kaya nating i-afford. Ayan. Yan. Pinakamaliit na Fluke tester. Bale, price nito is ilalagay ko ulit sa description yung product. Tingnan nyo na lang. Bale, 1,000 pesos ata yung distansya ng price nito kaysa sa original na Fluke 101 series. So, yan. Pero based sa nakita kong review nito, original Fluke naman talaga siya. Pero intended daw to ibebenta sa China lang talaga. So, galing China, binenta sa Pilipinas. Kaya mura siya. Pero kung makikita nyo, yan. Fluke Corporation talaga siya. Yan, fluke.com. Kaso, Chinese variant to. Kaya mura siya. So, yan. Yan, kung makikita nyo. Not for sale outside of China. Talagang China variant lang siya. So, pag binenta daw to sa labas ng China, wala siyang warranty. So, yan. Talagang original siya. Kaso, China variant lang. Yan, lagyan na natin yung battery. Madali lang pagtanggal ng battery ito. Easy replace siya. Yan. Tsaka yung free battery niya, talagang original. Original. Kasi Duracell talaga yung battery na free. So, yan, lagyan na natin. Ang tanong, bakit bumili ako ng Fluke? Hindi naman talaga ako totally fan ng Fluke. Gusto ko lang talagang masubukan. Tsaka, wala naman akong masabi dito sa tester ko na ito. Yung clamp tester. Ako masabi dito. Kaso, kailangan ko na to dun sa automotive shop natin sa ibaba. Nahihirapan na ako kakakuha nito dito sa taas. Tsaka, bababa dun. Babalik na naman dito. So, ito, magiging ang purpose nito, doon na talaga sa automotive shop natin. Kasi napakalaking tulong nito sa clamp. Makikita mo agad yung mga amp load ng mga motor, kotse. So, kaya bumili ako nito para dito na to sa electronic shop natin sa itaas. Ayan. Testingin na natin yung mga ano niya. Testingin na natin yung kita nyo ba? So, sobrang lakas ng ilaw natin. I-compare natin siya dito. So, una natin i-testing is ito ay true RMS. True RMS. So, testing natin. AC. Kumpara natin. Kita nyo ba? Hindi na nakita. So, yan. $216. Ayan. 217. Dito naman tayo sa Fluke Chinese tester. So, yan. 222. So, yan. So, magkaiba yung range, ang volt, ang result niya. Kasi, itong version ng Fluke na to is hindi siya true RMS. Itong Unity na to ay true RMS to. Kaya, yung RMS reading, yun talaga yung lalabas dito. So, wala naman yung problema. Kunti lang naman yung diferensya ng RMS tsaka hindi. Dito tayo sa volts. Sa volts naman tayo. Meron ako ditong bench power supply. Titingnan natin kung testingin natin sa Fluke. Testingin natin dito sa Chinese Fluke kung mariread niya ba yung output na 5 volts dito sa
bench tester ko. Itong tester ko ay gamit nito yung transistor regulator na 5 volts, which is talagang saktong 5.0 yung output niya. Tingnan natin kung maririg niya. Kasi dito sa unity na to, talagang nare-read niya na 5 volts talaga yung output ng regulator. Ito yung pang-calibrate ko. So, yan. Yan, kung makita nyo. Yan. 4.99. So, yung nawawalang 0.01, dahil yan sa wire. Mga, ano lang, resistance ng wire. So, yan. Dito ulit tayo. Testing natin. So, ayan. Yung ano dito is 5.019. So, yan. Very accurate. Normal lang yan na merong reading na ganyan kasi ilang decimal na yung pagitan niya. So, yan. Dito pa lang is lamang na yung Chinese tester natin kasi 3 digits yung ano niya. Yung setting niya, yung ano niya, ano bang tawag dito? Kaya niyang mag-reading up to 3 decimal point. So, yan. Itong sunod, di na natin to kailangan testingin kasi millivolt na yan. Di na importante. Dito naman tayo sa ohms. So, yan. Meron tayo ditong resistor. Ito ay 18 ohms ata. So, yan. 18 ohms. Tingnan natin kung ano ang reading nito. Yun. Dito sa fluke ay 18.3, 18.5. So, yan. Nakuha niya yung 18 ohms. So, dito naman tayo sa capacitor. Diode naman tayo. Okay. Testing natin. Yan. Yung voltage, ano niya. Yung loss niya. Okay. 0.2. Okay. Gumagana yung diode check niya. So, ito yung ano niya, yung buzzer niya. Dito tayo sa capacitor. Dito ulit tayo. Capacitor, 33 UF. So, yan. So, yan. Kita nyo? 31 UF na lang. Hindi, 36 para. 36, so galing sa 33. So, yan. Okay, na-read niya naman niya. Hindi accurate, pero hindi naman talaga natetesting ng accurate yung capacitor. So, dito tayo sa capacitor tester. Tingnan talaga natin kung ilan yung value niya. Ilan ba ang value niya? Kita nyo ba? Testing. Okay. 35 UF dito sa capacitor tester. Tapos saka dito 36. Not bad. 1 lang yung ano niya. Kaibahan niya. Okay yung capacitor tester. Sa hertz naman tayo. Sa hertz. Lagay natin. Magamit natin to pag generator yung nire-repair. Merong hertz. Salpak natin sa outlet. Dapat 6 hertz yung ma-read niya. So yan. 59.8. Okay. Not bad. 59.8. So, yan. Dito nagtatapos yung ating video. Kasi wala na tayong titingnan pa dito. So, yan. Okay. Thank you.